Sa dilim ng gabi, alitaptap ang liwanag. Nagbibigay buhay, kislap ng matay na bihag. Ngunit sa kisap ng liwanag, ang sentro ay nabitag. Pamayanan ay nag-iba, marami ang tumalima. Gentrifikasyon, pangalan ng pag-usbong. Ngunit sino ang nagtatamasa? Sino ang mapupundi sa agos ng panahon? Liwanag sa likod ng mga gusali. Ang alitaptap ng barangay poblasyon. Kung titingnan mula sa malayo, ang poblasyon ay parang alitaptap, nagkikislapan ng liwanag sa bawat kalsada. Tila isang buhay na pamayanan na puno ng saya at kasiglahan. Ngunit, sa likod ng liwanag na ito, nakatago ang kwento ng isang pamayanang unti-unting nagbabago. Okay, so, kasi yung poblasyon, hindi marami nakakaalam na siya yung pinaka lumang settlement ng Makati. Naisikat siya, di ba, for the bars, for the restaurants, for a scenic place. To some extent, for foreign tourists, for the girly bars, for that kind of entertainment. But not many know that it is actually the heritage district of Makati. Ang kwento ng poblasyon ay isang salamin ng mga hamon sa urbanisasyon na nararanasan sa maraming bahagi ng mundo. Kung saan ang tagumpay sa ekonomiya ay madalas na may kapalit na pagkawala ng kultura at pagkakakilanlan ng komunidad. Ang barangay poblasyon ay kilala bilang pinakamatandang barangay sa Makati at nagsilbing unang sentro ng pamayanan sa lungsod. Itong kalye na to, siya yung lubak-lubak. Tapos yan yung pababa na yung para yung gubat. Parang as in talagang walang nakatira dyan, puro puno tsaka mabato. Pero hindi pa ganyan kaganda yung mga bahay. Parang mga mga kahoy. Ang simpleng baryo ng poblasyon ay biglang napansin. Mula sa pagiging isang tahimik na residential area, ito'y naging nightlife hub na puno ng mga high-end na bar, restaurant at boutique hotel. Ang dating lokal na kultura ay tila naisantabi ng mabilis na urbanisasyon at komersyalisasyon. Kasi tapat na ng bahay namin, bigla naging hotel. Bilang barangay na nagkakaroon ng mga pausbong na negosyo dito, nakakatuwang tignan na may mga negosyong bumubunga dito sa barangay natin. Dinadayo tayo ng mga dayuhan like foreigner. Andyan din yung mga locals like kabataan, even may kaedaran, nandyan din. Kung babalitaan nyo nga nung Halloween, diba, grabe ang tao dito sa poblasyon. Ang pinakamaling pagbabago siguro yung nagkaroon ng mga restaurant. Kasi nung araw walang restaurant dito eh. At saka walang market house sa mga araw. Sa ngayon, ay malaking nagbago gawa ng tumami na ng mga layuan dito. Putlason kasi medyo parang sa mga modern na siya ngayon. Di tulad dati. Medyo na siya na tumaas niya yung ng mga lupa at yung community parang mga siya iba nyo naman yung kapaligid. Tinanong mo na yung mati nito Manila. So ngayon, ito nang Ang pagbabago ng poblasyon ay nagdala ng ekonomikal na tagumpay sa lugar. Ngunit kasabay nito ang tanong, ano ang halaga ng maiilaw na progreso kung napupundi naman ang diwa ng komunidad? Kasabay ng pag-usbong ng poblasyon bilang sentro ng nightlife at turismo, ang pagtaas ng halaga ng lupa at renta. Alam mo,
Napapaisip namin lumipat ng bahay. Sobra Kasi namang kada mahal ang taon dito. dito. Kaya Tatas dito na tatas pumasok na kayo yung na. bahay. Ang mahal-mahal, hindi doble, triple. Grabe, sobrang mahal. Alam mo kasi, mahal lang talaga dito sa poblasyon. Ang dating abot-kayang tahanan para sa mga residente ay napalitan ng mamahaling renta na halos imposibleng maabot ng pangkaraniwang tao. Mga kaibigan ko, iba nagtatanong sa amin kung meron kaming may alam na mas mura ba na upahan. Tapos kami dati nagpapaupa. Ang upa lang namin ng nanay ko upa lang nagpapaupa nanay ko ng upa nila sa isang maliit na kwarto, 1.5. Kasama na doon yung tubig kuryente. Ngayon, kapag umupa kakagaya niyan, yung taas lang, magkano na yan? 13,000 na yan. Wala pa yung tubig kuryente dyan. Noong una kong tira talaga rito, 8,000 kasi kakilala ko yung may-ari. 8,000, ngayon is 25 lang. So, balik ang trick niyo po yung taas Oo, kasi 3 pinto ito 3 pinto. 25K na yan. Noong una kong tira rito, kasi every year sila na magre-renew, tinataasan ng may-ari. Pero yun at yung pa rin na itsura ng bahay. Kasi napasok ko na to Yung pa rin, wala naman nayos or renovation sa flooring, wala, ganun pa rin. Ayun, tinataasan lang. Pero, in terms of market ng renta ng bahay, yes. Why and why? Because poblasyon nito, pag sinabi mo, ako, feeling ko pag sinabi kong poblasyon, pag sinabi talagang poblasyon is sentro. But, at the bottom of my heart, pag sinabing poblasyon Makati, sentro pa ng lahat. Parang yun yung, so, Habang yumayabong ang turismo at negosyo, dumadami rin ang hamon para sa mga residente. Ang dating tahimik na lugar ay naging maingay na sentro ng kasiyahan. At ang simpleng pamumuhay ay napalitan ng mga komplikasyon ng modernisasyon. Ang pagbabago naman nagmahal ang bilihin. Sobrang mahal po ba? Kaya pabago. Yun po talaga. Nung araw, yung piso mo, makakabili ka ng 2 salop na bigas, 1 kilong baboy, mayroon pang sahog yun. Ngayon, ang piso mo, katumbas ng 1 candy na, kulang pa. Wala na po at ang piso ngayon. Wala. yung mga bar dyan, ayan na yun, negosyo na yan. Ang kailangan dyan is, i-modulate. Ang gusto ko mangyari kung kosim, yung halaga ng pera natin, yung presyo ng bilihin, kasi nung araw talaga mura. Ilang talagang manin sa mga karamihan tao talaga namumuhay. Yung presyo ng ating bilihin. Pero sana, mas mapaiksing pa yung safety, security. Ang poblasyon ay nananatiling buhay sa gitna ng tradisyon at modernidad. Ngunit paano na isasalba ang kultura nito kung ito'y unti-unting natatabunan ng makabagong impluensya? Yung poblasyon noon, maliliit pang bahay dito. Wala pa mga building dito, yung mga kalsada, lubak-lubak yan nung araw. Kahit kung hindi ka sa gitna ng kalsada, ito masagasaan. Sa ngayon, saka noon, sagana. Ngayon, nung araw pag may pista rito, halimbawa bumaba ka doon sa kanto ng Malaya. Opo. Papunta ka sa Kalayaan. Hindi ka makakarating doon sa bahay na pupunta mo, siguradong busog na busog ka na. Na po. Kasi ang bawat bahay na madadaanan mo, nagabang yung bahay. Pagdaan mo, hilahin ka patay. Ngayon, iba na aso na nakabantay mo sa Meron din ginagawa ang city na heritage code para kontrolado din yung mga cultural assets sa Makati. So, mostly hindi tayo makakapag-boom ng tourism talaga na modern. Lahat yun naka-align more on the heritage and cultural kasi yun nga yung binanggit niya na heritage zone, heritage ko. Ang regulasyon ng pamahalaan ay mahalaga upang balansihin ang urbanisasyon at preservation ng kultura ng poblasyon. Ngunit, sasapat ba ito?
Nagtutulungan nga ba ang buong poblasyon para sa isang maliwanag na lugar? Maraming programa ang barangay at SK tungkol naman dyan. So, hindi na para isa-isahin pa kasi kulang ang araw. So, sana na lang, ang pinapanganalangin na lang ng lahat, ma-appreciate ng mga residente. Kasi, sure at sure ako na naghihirap ang SK at Barangay Council para pahalagahan ng mga residente, ang mga nakatira dito sa poblasyon. Pagsulong ng 50% sa mga lokal na residente at 50% sa kalapit na lugar. Sana, ganito rin ang ipatupad sa ibang negosyo dito para mas dumami ang oportunidad ng trabaho para sa mga lokal at makatulong sa komunidad. Actually, dito po is ang karamihan po like 50-50 po. So may 50% naman taga dito, then 50% taga other city na siya. Pero halos kalapit lang, like dito lang sa may Pasig, sa may Mandaluyong lang, Manila. So parang saklaw pa rin yung mga boundaries na rin. So parang 50-50 lang yung empleyado malapit. But I think we can do more if we promote our heritage and our culture better. If they know that there's more to poblasyon than just the dining spots. Ang poblasyon ay nahaharap sa natatanging hamon. Paano natin matitiyak na ang masiglang nightlife nito ay makasasabay sa pangangailangan ng mga residente at sa pagpapanatili ng mayamang kasaysayan nito? Una, establish a strong and balanced task force. Ito ay binubuo ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga negosyante, mga residente, Heritage Institute at kapulisan na siyang magiging pundasyon sa pagpapanatili ng pag-unlad. Pangungunahan nila ang maayos na regulasyon ng turismo sa sentro, magpapatupad ng epektibong mga hakbang sa pagkontrol sa nightlife at pagtiyak sa kaligtasan ng lahat. Pangalawa, Community Land Trust. Maaari nitong maprotektahan ang mga matagal ng residente mula sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay sa sentro. Sa pamamagitan ng oportunidad na makakuha o makaupa ng lupa sa abot kayang mga rate, maaaring makontrol ang pagpasok ng ibang mga negosyo at mas maging tuon sa mga lokal ang pagbabagong kinakaharap ng poblasyon. Pangatlo, Community-Centered Development Fund. Titiyakin nito na makikinabang ang lahat sa paglago ng poblasyon. Sa pagtutulong-tulong ng mga opisyal, mga donasyon mula sa public at private organizations and businesses, ang magiging pondo ay gagamitin para mapalago ang mga pangunahing pangangailangan ng lokal, tulad ng pagsuporta sa mga lokal at tradisyonal na negosyo na siyang nagiging tatak ng kasaysayan ng poblasyon. Pang-apat, Community Benefits Agreement. Titiyakin nito na ang mga bagong negosyo ay nag-aambag ng positibo sa komunidad. Ang mga kasunduang ito ay naglalaman ng mga limitasyon para sa mga bagong negosyong nais ipatayo sa sentro. At huli, implement a Public Spaces and Parking Enhancement Program. Dahil kailangan ng mas maraming paradahan at maayos na sidewalks, sa pamamagitan ng programang ito, maaaring isagawa ng local government ang proyekto tulad ng pagpapatayo ng multi-level parking structures. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga rekomendasyong ito, ang poblasyon ay maaaring umunlad habang pinapanatili ang natatanging kultura ng poblasyon at tinitiyak ang isang masiglang kinabukasan para sa lahat ng naninirahan dito. Tayo ay mga tala o mga munting alitagtag. Ang barangay poblasyon ay tulad ng alitaptap. Ang liwanag nito ay hindi lamang mula sa mga gusali at negosyo, kundi mula sa mga taong bumuo ng komunidad na ito. Sa kabila ng mga hamon, may pag-asa pa rin para sa poblasyon kung magtutulungan tayo. Sa dilim ng gabi, alitaptap ang liwanag.
kwento ng tradisyon at progreso ay magkasalikop ang landas. Mula sa pamayanan, buhay ang kulturang naiiwan. Sa poblasyon, ang diway mananatili kailanman.